Magandang araw po sa inyong lahat. Happy anniversary po sa mga taga Kingdom of Jesus Christ. Shout out po kayo. At hindi ako miyembro ng KOGC. Ako, Duterte diehard supporter ko. Ako galit ako sa mga dilawan at lalo na kay dilawan na President Marcos. Kayo mga PNP na yan or Philippine National Police na sa hindi taga Davao, umuwi na kayo dito. Magsasaya kami sa masaya kami sa mga anibersaryo ng KOGC. Okay lang yan. Tuloy nating saya ang taga Kingdom of Jesus Christ. Anniversary na ngayon, beer months na. Hanggang ngayon, hindi kayo magbago. Alam mo, General Torre, mag-resign ka na bilang hepe ng Davao City Police. Hindi sa'yo to. Alam mo, galit ka sa Diyos. Traitor ka sa Inglesa ni Cristo. O ano ngayon, General Torre, tumigil ka na sa paghanap ng alisin mo to sa mga police station ng wanted si Pastor Apollo Kibuloy, kundi ipadimanda ko kayo. Walang ginagawa ni Pastor Kibuloy dito. Si Pastor Apollo Kibuloy, maraming binibigyan ng para sa mahirap, bigyan ng pagkain at kagamitan. Walang ginagawa si Pastor Kibuloy sa ganyan. Anong ginagawa ni Pastor Kibuloy? Anong kaso niya? Serious illegal detention? Hindi totoo yun, fake news yun. Kayo mga taga FBI, ang amo ni Bongbong Marcos kanang dilawan, sa ngalan ay US President Joe Biden at US Vice President Kamala Harris. Ito si Kamala Harris, planong tumakbo ng Pangulo ng Amerika. Huwag iboto yan. Ito, manluloko ng taong bayan at sa buong mundo. Gusto ko Donald Trump. Si Donald Trump, businessman siya, di ba? Ang panahon ni pandemic ng nakaraang 2020, COVID-19 pandemic to, no? Kung wala na si Donald Trump sa 2020 nakaraang pandemic, Joe Biden ang mananalo. Bakit? Wanted si Pastor Apollo Kibuloy. Sinong gumawa yan? Kundi kayo. Diba? Napaka baboy nyo. Kayo mga Amerikano, wala kayong respeto sa Diyos. Lalo ng KOGC, respetuhin ninyo. Huwag nyo kong galitin. Sino kaya ang mga galit sa mga Kibuloy? Kayo mga pari. Galit kayo sa mga Duterte at si Pastor Kibuloy. Kayo mga pari. Galit, di ba? Galit sa mga Duterte at Kibuloy, wala kayong respeto. Kayo mga dilawan na pari, tumigil na kayo dito. Pagod na ako sa mga pagbabanat nyo. Father Darwin, galit ka ni Pastor Kibuloy? Sagot. Alam mo, Father Darwin, umayos ka. Pareho lang tayo mga Diyos dito. Pareho tayo. Pareho tayong Roman Catholic or Christian Catholic. Pareho tayo mga respeto. Kayo, wala kayong respeto. Tamang ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, stop ang lindol. Baka tandaan ko po, tamang ginagawa ni Pastor Kibuloy, stop ang lindol, stop ng ang probinsyano. Hindi lang ang probinsyano, kundi ang mga heavy teleserye at k-drama, iban sa gabi, ilipat sa umaga. Matagal na to nang inaabuso dito. Maraming tao nang mag-suicide. Binundol ang ulo para sa mga special children.
Yun ang hindi ako manood ng mga ganyan. Dapat ibalik nyo ang anime sa gabi. Ako, anime lover ko eh. Isa akong cosplayer. Hashtag Stay Motivate. Para kay Rindon Labrador. Galit sa mga dilawan na artista. Kagaya ni Coco Martin at Vice Ganda. Maraming mga hindi magandang mga negative ganyan. Ako, lalaban ako. Para sa inyo to. Tayo mga Pilipino. Kayo mga abusadong mga PNP chief na yan. Si General Torre, General Marbil, Benhur Abalos. Mag-resign na kayo. Utos ni Pastor Apollo Kibuloy. Kami mga Duterte vlogger, galit kami sa mga dilawan. Tandaan mo yan. Pasensya na po. Seryoso ako ng ugali ko. Hindi ako masamang ugali. Ngayon, kayo mahuhusga. Ang tanong, diretsahang tanong, alam mo, General Torre, kailan ka ba mag-resign? Maraming inaabuso ng mga KOGC. Maraming patay. Maraming sugatan. Hindi ka naawa sa matanda. Wala nang buhay. Kayo mga ginawa ng mga kalukuhan. Tinatapon ng tear gas. Binubumba ng KOGC. Wala kayong respeto sa Diyos. Hindi ka nahiya. Nandito ako sa Davao. Kaya pwede ba tumigil na kayo? Isa akong Duterte vlogger. Ngayon, September 1, marsyalo ni Bongbong Marcos. Alam mo, Bongbong Marcos, hindi ka susunod sa tatay mo. Itong tatay mo, si Marcos Sr., galit sa mga dilawan at NPA. Ikaw, Marcos Jr., kakampi ka sa NPA at dilawan. Alam mo, napakayabang mo eh. Ako, matapang ako. Galit ako sa mga dilawan. Pwede ba tumigil na kayo? Ipa-impeach ka, ipa-impeach kita, ipa-bash kita. Tingnan mong ginawa mo sa Build Better More. Nako! Hindi maintindihan eh. Ikaw nagbubukas ng Pangil Bridge ng Mindanao. Hanggang ngayon, Davao to Samal Bridge. Wala pa. Ipabas kita. Tandaan mo yan. Sana tapusin niyo ang proyekto mo, Marcos. Huwag kang magdilawan dyan. Putang ina mo. Alam mo, Marcos Jr., tandaan mo to. Iwasan ka ang mga dilawan. Ulitin ko po, President Marcos Jr., iwasan mo ang mga dilawan at NPA. Kalaban mo, ha? Dapat susunod ka sa tatay mo. Ngayon, kayo mahuhusga, taong bayan, tayo mga Duterte vlogger. Tayo mga Duterte vlogger, galit sa mga dilawan. Galit kami sa mga oligarkiya. Alam mo, Lopez family, bagsak ka na. Tumigil ka sa mga palabas ng mga hindi maganda. Alisin mo to ang Litsi Ibisbin show sa TV5. Tandaan mo yan. Alisin mo to. Kung hindi, ipademanda ko kayo. Galit ako sa iyo. Galit kami sa mga dilawan. Alam mo, Rizal Tiberos, plano kag dagan kag presidente. Hindi ka mananalo. Ang gusto ko, Sara Duterte. Huwag kang malala. Ngayong 2028, puro Duterte ang gusto namin mananalo. Huwag si Rizal Tiberos. Ito si Rizal Tiberos.
Kakampi to ni, Judas na Presidente Marcos Jr. Kakampi kayo sa mga dilawan. Kala nyo kung sino kayo, mawalang ya kayo Hindi mo ba nakikita? Inaabuso ng taong bayan. Sangkot ka ba dito na magnanakaw ng PhilHealth? Ha, Marcos? Sangkot ka ba dito? Sagot? Hindi ka nahiya? Sangkot ka ba dito? Hindi, di ba? Si Risa Ontiveros ang tunay na magnanakaw ng PhilHealth na pundo. Hindi ka nahiya. Sa 2028, plano siya tatakbo bilang presidente si Risa Ontiveros. Huwag iboto yan. Gusto namin si Sara Duterte. Tandaan mo yan. Dito na lang ang vlog ko dito. Dinhi na lang kukutob. Maraming salamat, dagan salamat, mayong buntag, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless in the Philippines.